Ako yung pinakasinungaling na vlogger. Pasensya na po, pero bilang pag-amin, yun po ang totoo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. Okay. Kaya po ako nag-live po ngayon ay dahil sa gusto ko pong magbahagi po ng isang kwento. Ito po ay isang kwento sa likod po ng ating pong programang Wall of Names to Win Program 2.0. At mula sa likod ng ating pong kwento ng ating pong programa, meron po akong isang pag-amin na marahil ikakagulat po ninyo. Pero ito po ay totoo. Ayan. At sana po bigyan niyo po ako ng panahon upang maibahagi ko ang aking pong ang saloobin at kung ano po yung aking pong mga experience at mga natutunan na rin mula ho sa ating pong programa. Ayan. At pasensya na dahil nais ko pong bigyan ko po ng pinamagalan ko itong ang pinakasinungaling na vlogger ay ako, o ang pinakasinungaling na vlogger. Okay. So, yun po. Alam po ninyo, mga kawil. Bilang pag-amin, ito po ang aking pong nais sabihin mula po sa ating pong this story behind this program, Wall of Names to Win Program 2.0. Okay. Nais ko pong simulan. Alam niyo po, mga kawil, sa palagay ko, ako yung pinakasinungaling na vlogger. Pasensya na po, pero bilang pag-amin, yun po ang totoo. The month of July, taong 2021 ako nagsimula nang maisipan kong gumawa ng platform na kagaya ng ginagawa ko ngayon at mamigay ng tulong ang content na napili kong gawin. Pero nung una ay wala talaga akong balak na pasukin ng pagbablog dahilan sa ako po ay mahiyain at lalong hindi po ako masyadong marunong po sa gadget. Ayan. At ang kwento po nito, isang araw, mayroon isang magulang o nanay na si Christina. Marahil hindi po niya totoong pangalan. Si Nanay Christina ay para bang siya po ay hirap na hirap sa buhay. At ang sabi niya, nalaman ko yun mula ko sa kanyang mga kwento ko sa akin. Ayan. Opo, isang araw meron isang magulang na nanay, yan po si Nanay Christina, na hirap sa buhay, na para bang wala daw siyang malapitan. Hindi ko siya kilala, ngunit nakuha niyang lumapit po sa akin at humingi ng tulong dahilan sa may sakit daw po ang kanyang anak na sanggol na nasa hospital noon. At ang sabi po niya sa akin, wala daw siyang pambayad sa hospital at walang pambili ng gatas at gamot. At maging ang kanilang pangangailangan sa loob ng bahay ay wala rin. Kinuhanan niya po ito ng picture kasama ang anak nilang may sakit at saka niya pinadala po sa akin sa FB Messenger. So sa madaling salita, hindi ako nag-alinlangan na tulungan po sila. Lalo na kasagsagan po noon ng pandemya at hindi po makapaghanap buhay ang kanyang asawa. Ayan. At yan nga ang unang pagkakataon
bilang kwento na nagtulak sa akin para pasukin ang pagbablog. Ngunit hindi pa nagtapos doon ang kwento dahil dumating sa panahon na sunod-sunod ang may humihingi sa akin ng tulong. Kaya naman nag-isip ako ng paraan para paano ako makakatulong po sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko sila kayang tulungan lahat dahil sa sobrang dami ng humihingi sa akin ng tulong. At alam ko, miski sa sarili ko, na wala akong sapat na kakayanan upang tulungan po silang lahat. At minsan napadaan po ako sa isang store at may napansin po akong kakaiba sa ginagawa nila sa kanilang customers. Ito ay ang paggamit po ng wheel spin or well of names. Kaya yun ang pumukaw sa akin ng attention upang na para bang gusto kong gayahin at gawing daan para makatulong sa mga taong humihingi sa akin ng tulong. At ang sabi ko sa sarili ko, bakit hindi? Bakit nga naman hindi? Yan. Pero yan, hindi ko man sila matutulungan lahat, pero bahala na si Will Spin ang siyang pipiliin ng bawat maaabutan ng munting tulong. At doon nga nagsimula ang kwento. Kaya meron tayong Wall of Names to Win program tuwing Sabado, magbahanggang ngayon. Ngunit alam niyo po ba, sa likod nito, sa likod ng kwentong ito mula sa ating programang Wall of Names to Win, ay meron akong pag-amin na tiyak ikakagulat ninyong lahat. Ito ay ang aking pagiging sinungaling ko. Oo, sa lahat ng vlogger, kung meron mang sinungaling na vlogger, ako na po siguro yung pinakasinungaling. Dahil sa pilit kong isinisiksik sa isipan ng lahat ng mga taong nagtatanong sa akin na kumikita na ako sa pagbablog ko. Ang sagot ko sa kanila, alam niyo po, kumikita ako ng $1,000 a month. Yan, kumikita na ako ng $1,000 a month. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi ito totoo. Nagawa ko lang iyon bilang pag-amin para maiwasan lamang ang pambubuli, pang-a-against po nila o pang-ahadlang nila sa gusto kong gawing pagtulong sa mga taong naghihirap maski na sa maliit lamang na halaga. Alam niyo po, nangyayari yun sa akin ng paulit-ulit ang pambubuli mula sa kanila. Nangyayari po sa akin ng paulit-ulit ng pambubuli mula po sa mga kakilala ko at yung iba pa, kapamilya ko pa o mga relatives ko na nagtatanong sa akin tuwing nakikita nila ako sa kanilang TV or cellphone mula sa YouTube at Facebook. Pilit nila akong tinatanong kung malaki ba daw ang aking kita ko sa ginagawa ko. At ang sabi pa nga sa akin, alam niyo po, ang sabi po sa akin, tumutulong daw ako sa iba. Bakit hindi na lang itulong sa kanila? Yan, yun po yung salitang lagi kong naririnig mula po sa kanila. Medyo masakit po sa akin yan. Masakit ang salitang iyon sa akin. At masakit po sa aking pandinig, siyempre. Pero ang sagot ko sa kanila, ang sagot ko na lang sa kanila ay kumikita naman ako. Kumikita naman ako ng malaki. Kaya naman ang sagot ko ay sa sagot kong yun ay nakatulong po sa akin. Nakatulong po sa akin ang sagot kong yun dahil para hindi mahadlangan at mahinto sa palagay ko naman ay tama ang ginagawa ko. Dahil choice ko yun. Yan. Sapagkat ang ibinibigay ko naman
ang pagkakaalam ko ay nanggagaling naman po mula sa aking pawis at pinagpaguran sa aking trabaho sa mahigit po na 2 taon na lumipas. So yun po ang kwento, ang kwento sa likod ng ating pong programa. Maraming salamat po sa iyong paglaan ng panahon o oras para pakinggan ang ating pong story behind this program ni Kuya Kawil, ang Well of Names to Win Program 2.0. Maraming salamat po. God bless everyone.